All right. So again, magandang gabi sa bawat isa. And as we study tonight yung 2 Corinthians chapter 2, we of course continue to pray na sana is by studying His Word, the Holy Spirit will continue to regenerate us. No, panalangin natin na as we study together the writings of Paul pertaining to the Lord Jesus Christ, panalangin natin na the word of the Lord will work in our hearts, regenerate us, renew us by His Holy Spirit so that we can be conformed. We will be conformed. We can be conformed into the image of His blessed Son, our Lord Jesus Christ. Okay, so as pointed out kanina by Kuya Rick, we pray na the Lord will continue to help us understand as we study together the writings of Paul. No? All right, so tingnan natin yung yung 2 Corinthians chapter 2, and hindi natin na last time yung verse 23 ng chapter 1 ng 2 Corinthians simply because yung verse 23 actually kasama yun hanggang sa chapter 2, no? So, bago natin basahin yung passage tonight, tignan lang muna natin yung background. Remember yung sabi natin, si Pablo, some of the outsiders, no? Mga mangangaral outside of Corinth, nagpunta sa Corinth, and they started questioning the authority of Paul as an apostle. They started teaching a different Jesus. Makikita natin yan sa chapter 11 later on. Pero ang background nun, ang scenario was that some outsiders from Corinth, nagpunta ng Corinto, they preached a different Jesus, a different, and they were questioning yung apostleship ni Pablo. No? And dahil doon, some of the Corinthian believers have believed yung ibang mga accusations against Paul, no? Some of the Corinthian Christians started doubting Paul's apostleship. And yun ang pinapaliwanag ni Pablo sa verses 23 ng chapter 1, 2 Corinthians chapter 1, hanggang sa verse 11 ng chapter 2 of 2 Corinthians, kung bakit siya nagbago ng kaniyang isipan na hindi siya tumuloy sa Corinthian to visit them a second time, no? So, yun yung pinaka-konteksto nun, no? Pinapaliwanag ni Pablo yung kanyang desisyon na hindi tumuloy sa Corinthians dahil nga sa nagkakaroon ng matinding pagdududa sa kanyang apostleship. Nagdesisyon siya na hindi pumunta sa Corinto dahil nga sa kanyang sinulat sa chapter 1 is that is God's will, no? As we will explain later on, as makikita natin mamaya yun. But pinapoint out ni Pablo dito na yung kanyang hindi pagpunta sa Corinthians para bisitahin sila is for the purpose of talagang hindi siya magalit, kumbaga, para i-spare niya yung mga taga-Corinthians para hindi siya, hindi niya pagalitan sila, that he will not lord over them, meaning hindi niya pagagalitan or perhaps spare them from trouble, no? As we will see later on. So, ang point ni Pablo dito is, hindi siya nagpunta, bagamat gusto niyang pumunta sa Corinthians para patunayan yung kanyang pagiging tunay na apostle, bagamat kaya niyang gawin yon, bagamat it will be in his best interest na pumunta ng Corinthians para i-dispute yung mga nagdududa sa kanya, para patunayan yung kanyang pagiging tunay na apostle. Bagamat kaya niyang gawin yon, he decided not to go to Corinth dahil nga sa ayaw niyang mag-cause, magsanhi ng sakit, no? Ayaw niya masaktan yung mga taga-Corinthians because he might come with a rod, no? Baka kasi pumunta siya doon with rod, meaning talaga magagalit siya with strong words against the Corinthian. But rather, ang sabi niya doon is he instead he refused to go back to Corinth dahil mas gusto niyang sulatan na lang sila nang sa gayon nga is that Paul will be working with the Corinthians for their joy, no? So, notice, ang point ni Pablo dito is hindi para, bagamat
he was in his own right, no? He was in his own right to defend his apostleship by going to the Corinthians and face his accusers. Hindi niya ginawa yun, but rather sumulat lang siya to encourage the Corinthian believers, no? Sabi sa chapter 2 verse 1, kinancel niya yung pagpunta sa Corinth, dahil nga sabi niya ayaw niya magdulot ng sakit sa mga mananampalataya doon sa Corinth, no? Bagamat sabi nga natin he could have easily gone to Corinth, pwede siya nagpunta sana ng Corinth para iharapin yung kanyang accusers, but he chose not to dahil nga mas gusto niyang sulatan na lang sila, huwag siya magdulot ng sakit, ng pain, no? But rather to encourage them and to work with them para mas maging matatag yung mga mananampalataya sa Corinth. In short, he is extending his mercy, bagamat may ilang mga believers na nagduda sa kanya, he was extending mercy toward the Corinthian believers at pinapakita niya kung ano yung dapat na approach sa mga nagkakamali na mga kapatiran. So yun ang mga titignan natin tonight, and we will learn lessons sa ating buhay ngayon. Ano ba yung relevance ng sinulat na ito ni Pablo sa Corinto, no? Ano ba yung relevance niyan sa ating buhay sa ngayon? Makikita natin yung kahalagahan nito, yung Christ-like living na ginagawa ni Pablo na expected sa ating mga mananampalataya, because sabi nga natin, we have one Lord, we have one God, we have one Spirit, and therefore yung sinabi ni Pablo noon is relevant sa atin because it refers to the way a Christian should walk, no, as children of God, no, as brothers of Christ. So, makikita natin sa verse 23. Remember, sabi natin yung context nun is ayaw harapin ni Pablo yung mga accusers niya sa Corinth, dahil nga hindi dahil sa takot siya, hindi dahil sa siya ay duwag, no? Hindi dahil sa siya ay natatakot harapin yung accusers niya, no? But rather, ayaw niyang makasakit sa mga Corinthian believers by going there personally, dahil baka nga dumating siya with a rod, yung pamalo, no? Pamalo dahil binanggit niyan sa 1 Corinthians chapter 4 verse 21 nung sinabi niyang, gusto niyo bang pumunta ako dyan na may dalang pamalo? No? Yan ang kanya sinabi sa first chapter, no? So, in a way, mas gusto niyang encourage na lang sila by writing to them. By writing to them, he chose to extend mercy, writing to them and working with them. At in doing so, hindi niya na kinakailangang harapin yung kanyang mga false accusers. So, yun ang context, no? Yun ang context ng chapter, ng 2 Corinthians about false teachers accusing or challenging the authority of Paul. Kaya kung babasahin natin yung verse 23, 24 ng chapter 1 hanggang verse 4 ng chapter 2, ito makikita natin doon, no? Sabi ni Pablo doon, I call God as my witness, and I stake my life on it, that it was in order to spare you that I did not return to Corinth. Remember, ayaw niya makasakit sa mga believers sa Corinth, no? Kaya sinasabi niya, testigo ang Diyos, no? At buhay ko mismo ang nakalaan doon, sinasabi niya. At hindi ako nagpunta nga sa Corinth para nang sa gayon maligtas kayo, to spare you, no? From further trouble. Not that we lord it over your faith, ay niyang parang i-dominate niya, no? But sabi niya, but we work with you for your joy because it is by faith that you stand firm, no? Ayaw niyang, kumbaga saan niya, i-domina, no? I-domina. He doesn't want to lord over the faith of the believers in Corinth, but rather he wants to work with them for their joy because it is by faith that they stand firm. Sabi niya, for I made up my mind not to make another painful visit to you, no? For if I cause you pain, kung ako'y makakasakit sa inyo, sabi niya, who is there to make me glad but the one whom I have pained? Sino pa magpapasaya sa akin kung sinaktan ko kayo? Sabi niya. And I wrote as I did, so that when I came, I might not suffer pain from those who should have been, from those who should have made me rejoice. For I felt sure all of you that my joy would be the joy of you all. In short, sinasabi doon na sumulat ako parang sa ganyan nga
magpatuloy kayo magbigay ng kaligayahan, no, ng joy sa akin in the same way that I am giving you joy and I am not causing you pain, no? Yun ang parang reciprocal doon. For I wrote to you out of much affliction and anguish of heart and with many tears, not to cause you pain, but to let you know the abundant love that I have for you. So again, ito yung sinasabi ni Pablo na bagamat pwede siyang pumunta sa Corinto para pangaralan yung mga Corinthian believers na naniwala doon sa mga nag-challenge sa kanyang apostleship, bagamat pwede siya pumunta doon para pangaralan sila at siguro pagalitan, hindi niya ginawa yon. Sabi nga niya doon dahil he does not want to cause them pain, no? But sa halip sinasabi niya na mahal ko kayo, no? I have so much love for you. I have the abundant love that I have for you. And kaya siya sumulat so that instead na masaktan sila, is that the Corinthian believers would be encouraged and would magbibigay ng kaligayahan kay Pablo. So remember na ang ginawa ni Pablo dito, sabi natin bagamat pwede niyang harapin, no? Bagamat pwede niyang gawin na puntahan yung mga taga-Korinto, pagsabihan yung mga naniniwala sa mga nagdududa sa kanya, pagsabihan niya, pagalitan niya siguro, sa halip na gawin niya is nagpakita siya ng habag, no? Nagpakita siya ng mercy at nagpakita siya ng pagmamahal. Makikita mo sa verse 4, no? He wrote, sumulat siya out of so much affliction and anguish of heart with many tears. Siguro umiiyak talaga siya, no? Because of the suffering, siguro mental, emotional suffering na kanya naranasan because of the kasama na siguro doon yung pagdududa ng ibang believers sa kanya. Sumulat siya with so much tears, not to cause them pain, but to let them know the love that Paul has for them. So ano yung pwede natin makita ditong aral na pwede natin i-apply, no? Siyempre sa atin, importante na yung may pagkakataon na very assertive tayo. Kung minsan napapayuhan tayo na ipaglaban mo yan, no? Ipaglaban mo ganun, but ang turo dito is hangga't maaari you extend mercy, no? Sa halip na i-confront mo yung dapat mo i-confront, you extend mercy, you show love, no? Bagamat gusto mong pagsabihan, hangga't maaari pagsasabihan mo na may pagmamahal, no? That is one thing we can learn from what Paul has experienced dito sa chapter 2 verses 1 to 4, no? Hindi natin pwedeng i-exercise ang moral authority just for the sake of exercising moral authority, no? Kinakailangan ginagawa 'yon out of love, no? Madalas sa hindi ang pinakamadaling gawin is to condemn, no? I-condemn sin na ating napapansin. So for example, sa congregation sa church, madalas sa hindi it is a lot easier to just condemn the sin, no? O di kaya pinupuna yung mga nagkakamali ng walang pagmamahal, no? Sabi natin hangga't maaari, tayong mga mananampalataya, tayong mga nakikristo Jesus as followers of the Lord Jesus, in the same way that the Lord Jesus showed mercy and love to the sinners, tayo din sa ating mga kapatiran, pagka may nag-a-accuse sa atin o pagka mayroong nagkasala o di kaya may nakagawa ng masama sa atin, we extend love, no, and mercy, no. Makikita natin mamaya siyempre yung forgiveness, which is part of showing love, no. So ang pag-exercise ng moral authority, tayo mga magulang, we exercise moral authority over our children, but we do it out of love, no. Hindi natin pwedeng sabihin sa isang halimbawa, isang 25-year-old 21-year-old na bata, oy, masama yung ginagawa mo, kasalanan yan, galit ang Diyos sa ginagawa mo, huwag mong gagawin yan. That is not how we approach it, no? Kasi ang nangyayari doon is nagiging holier than thou attitude ang nagiging approach doon, no? But rather, when we exercise moral authority, it has to be done in love. Mas magandang nakikita nila yung pagmamahal mo, no? You don't have to just point out na, oy, that is against the Bible, no? Huwag mong gawin yan. Otherwise, sa impyerno ang punta mo, no? That's not how we exercise moral authority. But in the same way that Christ extended love, mercy, and compassion
we are to do the same. Remember, nakaranas tayo ng pagmamahal ng Panginoong Jesus, nakaranas tayo ng kapatawaran. In the same way, we extend mercy, love, and forgiveness to those who have offended us or the church or the brethren or the sisters. No? So, importante na uh, pag tayo ay nag-exercise ng moral authority, walang hindi nadaan sa init ng ulo, hindi nangiinsulto, hindi parang holier than thou attitude, but rather we always do it out of love. Kung titignan natin si Pablo, sabi nga kanina, Pablo, he could have simply gone straight to Corinth to face his accusers, no? But he chose not to. Nag-exercise siya ng pag-control, self-control, dahil ang sabi niya ayaw niyang makasakit, no? At dahil sobrang kanyang pagmamahal sa mga mananampalataya sa Corinto, which is why hindi siya nagpunta at sa halip ay sumulat na lamang upang ipakita ang kanyang pagmamahal sa mga taga-Corinto. So we learned something from there, no? We learned something from there na we are not to assert every right that we have. Sa palagi natin, meron tayong mga karapatan na dapat natin ina-assert every time. But that is not the case. Hindi every time yan. Whenever you want to assert something, whether it is more morally right or biblical doctrine, we always do it out of love na may pagmamahal at na may pag-uunawa. No? Hindi yung sabi natin parang merong holier than thou attitude na parang pariseo, no? Pariseo, because the Pharisees are good at that, yung holier than thou. Yung sinasabi sa scripture na buti pa ako, no? Buti pa ako nagdadasal, ito hindi marunong magdasal, mga ganun bang pariseo, di ba? So, wag tayong maging ganun. Sa halip, we follow the example of Paul as he show the example of Christ, no? Si Christ ultimately ang ating example doon, no? Kaya sabi niya dito, now, if anyone has caused pain, he has caused it not to me, but in some measure to all of you. Ano yung sinasabi ni Pablo dito? Remember, sabi natin yung context was some believers in Corinth started doubting yung apostleship ni Paul dahil nga sa mga outsiders na dumating na nagturo ng ibang Jesus, ng ibang ebanghelyo. Makikita natin yan sa chapter 11. There were some outsiders na nagpunta sa Corinth, questioned the apostleship of Paul, and some believers in Corinth started doubting yung apostleship ni Paul. At ang sabi ni Paul dito, they did not cause me pain. Hindi lang ako ang nasaktan doon. Sabi niya, if anyone has caused pain, he has caused not to me. He has caused it not to me. Hindi sa akin. Sabi niya, but in some measure, sinaktan niya kayo, referring to the congregation. No? By doubting Paul's apostleship, nasaktan ang iglesia. And then sabi niya, yun nga, for such a one, at dahil dyan, yung punishment ng majority is enough. Pag nadisiplina yung nagkamali, nagkasala, sapat na dapat yung pagdisiplina na yon, yung punishment na yon, at dahil dyan is kinakailangan ng patawarin, no? Patawarin and comfort him, sabi niya, or her, or otherwise he or she will be overwhelmed by excessive sorrow. Again, the lesson there is pagka may nagkamali at napagsabihan out of love at pag nadisiplina o di kaya humingi ng kapatawaran, it's important na we as Christians should also forgive and comfort the brethren. Hindi yung outright talagang hindi na kinakausap, no? In some cases, yes. In some cases, inaalam ng scripture yung excommunication, yung hindi kinakausap, katulad na nangyari sa first chapter, remember? When pag talagang kahit na pinagsasabihin ay ayaw pa rin magsisi, ayaw pa rin magbago sa kanyang ginagawa, then rightly so, that is when you excommunicate. Sabi nga ng scripture, have nothing to do with him or with her. Do not associate, have nothing to do with someone who is unrepentant, no? Yung hindi nagsisisi at hindi umaamin ng pagkakasala. Pero dito sa chapter 2, of course, maliwanag na sinasabi ni Pablo na yung punishment, yung pagdisiplina ng majority, nagdulot ng pagsisisi. At dahil dito, sabi niya, you should turn to forgive and comfort. No? Otherwise, ma-overwhelm ng kalungkutan
ng sobrang kalungkutan yung kapatid na nagsisi na hindi mo pinatawad at kinomfort, no? So importante na when someone asks for forgiveness, tayo mga Kristiyano is we have to extend that forgiveness. Remember yung pinaka-basic, yung pinaka-foundation, nakatanggap tayo ng kapatawaran from the Lord. We have received forgiveness from God every day ng ating Christian life, sa bawat araw ng ating pamumuhay Kristiyano. Lagi tayo nagkakasala, hindi natin na tutupad, no? 100% yung utos ng Diyos na mahalin siya with all our heart, soul, and mind every second of the day. Mahalin ang neighbor, love your neighbor as you love yourself. We always fail, no? Sa standards ng Panginoon. We always have fallen short of God's glory, no? Kahit tayong mga Kristiyano na, we always fail God in our daily walk. Lagi tayong nadadapa, in short, nagkakasala, no? But despite that, when we come before God, seek for His forgiveness, we experience, nakakatanggap tayo ng kapatawaran, no? Nakakatanggap tayo ng kapatawaran. Why? Because His steadfast love nga, no? His loving kindness has no end. Steadfast love nga eh, no? Grabe yung kanyang steadfast love. His mercy is new every morning. At dahil nakaranas tayo ng kapatawaran from God, we also ought to forgive one another, no? Dahil yun ang yun ang mark na isang Christian eh. Remember, sabi ng Panginoong Jesus that the world will know that you are my disciples if you have love for one another. And how do we display love? Of course, by forgiving. That is one way by which we extend love to the church, no, sa mga kapatiran, by forgiving if someone asks for forgiveness, no. So I beg you, sabi niya sa verse 8. So I beg you to reaffirm your love for Him. For this is why I wrote, no? That I might test you and know whether you are obedient in everything. So kaya siya sumulat, sa halip na magpunta, sumulat na lamang siya at tini-encourage nga niya yung mga Corinthian believers, no? To forgive the brethren, the sister who has repented, comfort siya, patawarin siya, at parang sagid hindi siya pangibabawan ng sobrang kalungkutan, no? And then sabi niya sa verse 10, anyone whom you forgive, ang inyong pinapatawad, I also forgive. Kasi remember, ang ina-attack nila dito yung apostleship ni Pablo, no? Ang kine-question dito yung pagiging pagiging apostle ni Pablo, no? And ang sabi ni Pablo, hindi ako ang nasaktan, sa halip ang iglesia ang nasaktan. Why? Kasi si Pablo ang nag-proclaim ng ebanghelyo eh. He was the one who prinoklama niya yung gospel of Jesus Christ sa mga Gentiles. Nagkaroon ng church, siyempre, and now they're questioning the apostleship of Paul. Kine-question nila yung kanyang pagiging apostol. So sabi ni Pablo, ang nasaktan hindi ako kundi yung iglesia na kung saan siya ang nagpahayag, siya nagtatag, kumbaga, siya nagpahayag ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya, anyone whom you forgive, sabi niya, ang inyong pinapatawad, I also forgive. Indeed, what I have forgiven anything has been for your sake in the presence of Christ. No? So that we would not be outwitted by Satan, for we are not ignorant of his schemes or his designs. Forgiveness is really the hallmark, kumbaga isa sa mga tatak. Yan, isa sa mga tatak ng isang nakikristo Jesus marunong magpatawad. Bakit? Kasi nakaranas tayo ng kapatawaran. We have received forgiveness from God, and it is but proper na we also extend that mercy and forgiveness to a brother or sister who has wronged us, na nasaktan ng iglesia o nasaktan tayo, na humihingi ng kapatawaran. We should be willing to extend that mercy, no? Otherwise, sabi niya, pagka hindi tayo nagpapatawad, talagang mangingibabaw ang dyablo, no? Ngayon, para hindi mangibabaw ang dyablo, sabi nga niya, is dapat talagang magpatawad tayo, no? Patawad tayo. Remember, ang gawain ng dyablo is mag-cause ng division, no? And paano ginagawa ng dyablo yan? Paano ginagawa ng kaawayan? Nagkakos ng division by way of, huwag mo patawaran yan, no? So pag hindi nagkaroon ng kapatawaran, nagkakaroon ng division. And that is how the devil works, no?
And kung titignan mo yung chapter 1 ng Corinthians, ilang beses lagi ang message ni Pablo sa First Corinthians is magkaisa kayo, no? Huwag niyong sabihin kayo kay Apollo, ako iba kay Pablo, iba kay Cephas. Hindi, dapat magkaisa kayo kasi lahat yan servants lamang kami ng Panginoon, sabi ni Pablo doon, no? Chapter 2, 3 hanggang dulo, lagi niyang pinapanawagan ang pagkakaisa, unity, no? Unity and love. Remember sa chapter 13 na hope, faith, and love, no? But of course, ang pag-ibig ang siyang nangingibabaw sa lahat ng ito, no? Of all the gift and everything, love is the greatest, no? So, mahalaga na paalalahanan tayo, no? Tayo na huwag nating hayaan ang diablong mangibabaw sa pagkakataong hindi tayo nagpapatawad, nasaktan tayo. Siyempre, tao tayo, no? Minsan doon yung ating reasoning. Nasaktan ako eh. Matindi yung malalim yung sugat na aking na, naranasan, no? Yung natamo kong sugat emotionally is napakalalim talaga, napakasakit. Kapatid, remember, tayo din, no? We have offended a very holy God. We have sinned against a very holy God. Matinding scar, no? Matinding lalim yung ating malalim na sugat, kumbaga, ang ating ibinigay sa Diyos by our sinfulness. Yet God, out of His great love and mercy, He has forgiven us in Christ Jesus by sending His Son, no? And dahil nga tayo ay nakaranas ng kapatawaran, we should do the same sa mga kapatiran, no? So yun ang point ni Pablo doon sa verses 5 to 11 ng 2 Corinthians. Pinaliliwanag niya na yung iglesia sa Corinto is nasaktan din dahil nga sa ginawa ng ibang kapatiran na pinagdudahan yung pagiging apostol ni Pablo, no? And then ang panawagan ni Pablo doon is patawarin niyo yung humingi ng kapatawaran, na disiplina na ninyo. Tama, sapat na yung disiplina na yun, yung punishment or discipline, that is enough. Remember, yung study natin sa 1 Corinthians 5, that discipline is important, not because it is punitive, but rather mahalaga yung disiplina dahil yan ay restoration, no? Ang purpose ng pagdidisiplina ay para maibalik ang isang kapatiran na naligaw na landas, maibalik sa kongregasyon, no? Sabi nga natin, ang scholars nagkakaisa doon na nagduda yung ibang mga Corinthian believers sa apostleship ni Pablo dahil yun yung pinaka-context ng 2 Corinthians na kung saan outsiders started spreading doubts pagdating sa apostleship ng apostol na Pablo, no? So pag nadisiplina na yung mga nagkasala, kinakailangan patawarin because of course, pag hindi humihingi ng kapatawaran, then hindi ina-acknowledge ang pagkakasala, then doon papasok yung sinasabi nga na have nothing to do with that person, no? Pag ayaw pa rin humingi ng kapatawaran despite the fact na kinausap na out of love, no? So again, yung message na makikita natin dito, yung aral na makikita natin dito is magpakita tayo ng habag, no? At ng pagmamahal sa kapatiran, no? Because that is how the world will know that we are the disciples of the Lord Jesus Christ if we have love for one another, and the love for one another is displayed by showing mercy and forgiveness to the brothers and to the sisters who have offended us, no? So again, sabi natin, ang layunin ni Pablo dito is para maibalik muli, no, yung nagkasala, no? Pagpapakita ng habag, no? Ang siyang dapat na gumabay sa bawat relasyon ng isang Kristiyano, no? Sa ating relasyon, hindi lang sa mag-asawa, hindi lang sa ating mga anak, hindi lang sa ating pamilya, kundi sa mga kaibigan, maging sa trabaho, importanteng pagpapakita ng habag ang siyang dapat na gumagabay sa atin, no? Ito, personally, na-experience ko to sa work and I struggle sa work din, no? But God is really, talagang His word is really powerful. Dahil ako din,
when they had that false accusation against me sa trabaho, talagang sabi ko gusto kong balikan yung isang manager namin, no? Na siyang nagdulot ng false accusation, and gusto kong balikan and give him also a dose of his own medicine. Pahirapan ko rin siya. Yung mga ganun ba? But again, mangingibabaw doon yung kilos ng banal na espiritu na you should learn to forgive and learn to show mercy, no? At the end of the day, mga unbelievers yan, why step down to that level, but rather continue to do what glorifies the Lord, no? So again, sabi nga natin, we are to extend mercy o pakita tayong habag sa bawat isa dahil yun ang dapat na gumagabay sa ating relasyon sa lahat, no? Sa pamilya, sa asawa, no? Sa asawa natin, pakita ng habag, no? Pagka medyo lahat tayo, hindi naman tayo perfect eh. Sa mga anak natin, hindi naman tayo perfect eh. Hindi rin sila perfect sa atin. We are not perfect ourselves. Kaya kinakailangan we should extend mercy to one another, no? Pinapoint out ni Pablo sa verses 7 to 8 na yung kapatawaran, kapahingahan at pagmamahal, siyempre, pagka hindi ito ibinigay sa isang kapatiran na nagsisisi, ang mangyayari doon is magkakaroon siya ng matinding kalungkutan. Kaya kung minsan umaalis na iglesia, minsan hindi na nakikipag-ugnayan sa mga kapatiran. Why? Dahil kung minsan nga hindi tayo sensitive enough to show love, comfort, and forgiveness. Sabi ni Pablo, dapat pakitaan mo ng pagmamahal at ng comfort, ng encouragement, no? Pag sinobrahan mo naman yung pagdidisiplina, no? Ang disiplina, sabi natin, ang purpose nun, restoration. Pag sinobrahan naman natin ng disiplina, ang mangyayari dyan, baka tuloy na umalis, no? Sa iglesia at yun nga, hindi na tuloy magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos, no? So again, yun ang lesson natin dito sa sulat ni Pablo sa taga-Corinto. We are to show forgiveness, we are to show love. Hindi every time ina-assert ang ating karapatan. If showing assertiveness, between assertiveness and mercy, no? Kung i-assert natin yung right natin as against mercy, we have to weigh things. Panginoon Diyos, saan ba kayo maluluwalhati? What does your word say? Saan kayo maluluwalhati? Ang aking ipagdiinan ng aking karapatan, ipaglaban ng karapatan, o ipakita ang habag katulad ng ipinakita ninyo sa akin. No? Notice? So we have to weigh things. We have to be guided by those principles, no? Na extending mercy should be the guiding principle sa ating relasyon sa isa't isa at maging sa trabaho, maging sa mga tagalabas. Right? So, again, pag hindi tayo nagpapakita ng habag, ng kapatawaran, ng pagmamahal, sabi nga natin is Satan will use that situation, gagamitin ng Diablo ang pagkakataon na yan upang magkaroon ng division. Remember, Satan is not all-knowing, no? Bagamat sinabi ng scripture that the serpent is the most clever of all yung creatures, he is not all-knowing because only God is all-knowing, no? Only God is the one who knows everything, no? Satan is not. So whenever the devil sees an opportunity, pag may nakita niyang hindi nagkakaroon ng kapatawaran sa isang iglesia, then eventually Satan will use that to cause division. Dahil yung kanyang kaparaanan, yung kanyang devices, yung kanyang scheme, yung kaparaanan ng kanyang paninira sa isang iglesia, yung mag-develop ng hatred, no? Mag-develop ng galit, no? Mag-develop ng galit sa puso. Remember, sabi ng Panginoong Hesukristo na pagka nagkaroon ka ng hatred, parang murder na rin, no? And of course, sabi natin, alam natin na ang Diablo mahusay sa ganung kaparaanan, no? Tanim ng punla ng galit sa puso natin. And of course, sabi ng scripture, sabi ni Pablo, in your anger, do not let the sun go down, no?
Huwag natin patagalin ang galit at sa halip mangibabaw ang habag at ang pagmamahal sa isa't isa. Otherwise, the devil will take the opportunity to cause division, dudulot ng division. At yun ang gagawin ng diablo para sirain, no? Sirain ang samahan sa isang iglesia, no? Kaya ang sabi natin kanina, kung babalikan mo yung study natin sa 1 Corinthians, no? Laging sinasabi ni Pablo doon, magkaisa kayo, magkaisa kayo. Huwag niyong tiyakin ninyo na hindi madadapa ang isang mahina ang pag-unawa, no? Tiyakin niyo hindi siya madadapa dahil nga ayaw niya magkaroon ng division. Ayaw niya magkaroon ng kaguluhan hanggat maaari he's promoting unity all throughout sa 1 Corinthians as we have studied, no? And then of course, genuine repentance sa mga nagsisisi naman sa kabilang dako, yung mga nagsisisi, no? Ang tunay na pagsisisi ay nakikita sa pamamagitan ng pagpapakita din ng habag, no? Sa mga nangangailangan ng kapatawaran, no? Remember, sabi ni Lord Jesus Christ na if you do not forgive men their sins, then my Father in heaven will not forgive you as well, no? Why? Because tayo mga naki Kristo Jesus bilang recipient ng kapatawaran ng Diyos Ama is automatic na ano yan, magkakaroon tayo ng kalakasan na mula sa Banal na Espiritu na magpataw ng kapatawaran doon sa mga nagkasala sa atin. No? Why? Because we are in Christ, we are now a new creation. And the old is gone, meaning wala na yung dating galit, wala na yung dating hatred. Sa halip, yung Christ-like image na ang pumulit. We now learn to extend forgiveness and mercy to those in need. No? Kasi yun ang ating take home sa chapter 2 hanggang verse 11 in regards sa pagpapakita nga ng pagmamahal, habag, at pagpapataw, pagbibigay ng kapatawaran. No? Sa verses 12 to 17 naman, this is really important. Gusto kong maunawaan natin yung verses 14 to 7 to 16. Kahit hanggang 16 lang muna. Dahil this is really an important passage na hindi na-appreciate, no? Hindi na-appreciate pagka hindi natin alam yung konteksto noon. So again, sabi dito ni Pablo, when I came to Troas to preach the gospel of Christ, sabi niya, even though a door was opened for me in the Lord, meron pagkakataon, no? Na binigay ng Panginoon sa kanya, my spirit was not at rest because I did not find my brother Titus there. Sa marahil, hindi na nakita si Titus na hinahanap niya. So I took leave of them and went on to Macedonia, no? So from Ephesus, nagpunta siya to Macedonia. Sabi niya, but thanks be to God. Bigla siya nabigay ng pasalamat sa Diyos, who in Christ always leads us in triumphal procession, and through us, magitan daw ni Pablo nila, spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere. Now, verse 14, kinakailangan makita natin yung historical context ulit ng sinasabi ni Pablo dito. Right? So yung verse 12 to 13, sinabi niya na nagbago yung kanyang hindi siya nagtagal sa Troas, umalis siya at sa halip nagpunta siya sa Macedonia. Remember, he was suffering, no? Nakakaranas siya ng suffering as makikita natin sa verse 4 ng chapter 2. With so much anguish, so much suffering. I die every day, sabi niya nga. Ganun katindi yung kanyang suffering. And yet he is giving thanks to God. Bakit? Sabi niya, because in Christ, God always leads us in triumphal procession. Okay? Tigil lang muna natin dito sa procession, triumphal procession. Yung Greek word na ginamit dito, remember sabi natin na the Bible also is literature. So ganun ang ginagawa ni Pablo dito. No? Gumagamit siya ng termino na nauunawaan ng kaniyang mga readers, specifically ng mga Corinthian believers. Yung triumphal procession sa Greek word, it is referring to a particular procession na ginagawa ng mga Romans. Alright? So again, importante maunawaan natin yung verse 14. No? Nung sinabi ni Pablo na, thanks be to God who in Christ always leads us in triumphal procession in Christ.
yung leads us in triumph, no? O in triumphal procession. Sabi nga natin, tinutukoy nito yung practice ng mga Romano sa tuwing sila'y nagtatagumpay sa isang digmaan, no? Sa tuwing nagtatagumpay sila sa isang digmaan, yung lead in triumph o yung triumbio sa Griego, yan isang termino na laging ginagamit ng mga Romano sa tuwing sila ay nagtatagumpay sa kanilang mga conquest. No? Kaya ito sinasabi natin, no? Yung triumphal procession na yan ay isang parada na ginagawa sa Roma upang ipagdiwang yung kanilang tagumpay. No, halimbawa, nagkaroon sila ng giyera o meron silang nakalaban, no? Pagbalik nila, babalik sila sa Rome, matinding parada 'yan, no? Ando doon, ipaparada nila yung kanilang mga nakuha, mga yung spoils of war, yung mga ari-arian na inangkin nila, na kinuha nila mula sa kanilang nakalaban. At kasama sa nakaparada doon yung mga alipin, no? Kasama doon yung mga alipin o yung mga slaves or mga leaders ng kanilang nakalaban, no? So yun yung parada. So gusto kong i-picture ninyo yung Gate of Rome na dumarating doon yung general o yung Roman leader galing sa giyera at dala-dala nila yung mga alipin, mga sundalong kanilang bihag at yung mga leader ng kanilang binihag na kanilang papatayin, no? Dahil that is how they celebrate yung kanilang victory. That is historical, no? That is historical. Mahalagang maunawaan natin dito yung metaphor o yung figure of speech na ginamit ni Pablo para maunawaan natin yung sinasabi niya dito na thanks be to God who in Christ always leads us in triumphal procession and through us spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere. Kinakailangan maunawaan natin, mahalagang maunawaan natin yung sinasabi ni Pablo, yung kanyang metaphor o figure of speech na yon. Sabi nga natin, it is a practice during the Roman time, no? Na kung saan pinaparada nila yung kanilang mga kinuha, kasama na diyan yung mga leaders ng kanilang kaaway, mga general na kanilang na aresto, soldiers na naaresto nila at kasama pinaparada yon. Pinapakita nila sa crowd na ito, natalo namin sila. Natalo namin, ito yung kanilang mga sundalo, papatay na namin. Notice? That is how they celebrate. Yun yung triumphal procession. No? So, having that in mind, pag nakita natin yan, pagka naunawaan na natin yung sinasabi ni Pablo, ang triumphal procession na yan, sinasabi ni Pablo dito na siya has been conquered by God, God has conquered Paul, and God is the victor, and He is, through Christ, leading His captives, meaning si Pablo, into what? A triumphal procession. Again, gawin natin visual. Gawin natin visual, no? So, sa mga nakapunta sa Roma, ito yung arko, no? Ito yung arko at ito yung Coliseum. Nakikita mo diyan parang sketch, no? A drawing, a portrayal ng nangyayari sa tuwing manggagaling sila sa giyera. They will parade in general, ipaparada niya at doon sa yung sundalo siyempre, the Roman soldiers, at sa huli doon nakadisplay yung mga slaves o mga prisoners nila, prisoners that they will soon execute, no? Halimbawa, yung leader, yung leader ng kanilang nakalaban, yung mga sundalo nila, kasama yan sa pinaparada. No? That is the triumphal procession na ginagawa ng Rome. As a matter of fact, nakaukit yan, no? Nung panahon ng mga Romans, inuukit nila yan sa kanilang mga building, sa kanilang mga museo, no? Sa kanilang mga big palaces, no? Nakaukit doon yung kanilang triumphal procession. Displaying, of course, yung how mighty the Roman army is or was, and then nakahilera doon siyempre yung mga alipin nila. Ito yung kuha sa no? Ito yung kuha sa Ark of Titus, again doon din sa Capitolini Hill sa Italia. And nakita din namin ito noon nung pinakita sa amin na sa malaking arko
inukit ito, no, yung Ark of Titus. Inukit ito to show yung kapangyarihan ng Roma nung kanilang sinira yung uh, Temple of Jerusalem, no? So, kasama sa procession, yung mga ninakaw nila. Ninakaw nila yung menorah, golden lampstand, which was very significant para sa mga Hudyo. So they were displaying, the Romans were displaying yung kanilang pagkawagi, no? Pagkawagi laban sa mga Hudyo at kanilang dinidisplay doon yung mesa na kung saan ino-offer yung mga yung 12 loaves, no, sa tuwing nagkakaroon ng sacrifice. At yung menorah, the golden lampstand, the golden table, the golden lampstand, kasama ito sa mga pinaparada ng mga taga-Roma noong panahon na kanilang sinira nga yung Temple of Jerusalem, no? So yung triumphal procession is a thing that the Romans do. And yet si Pablo, ito yung ginagawa ni Pablo na example niya, na sinasabi niyang thanks be to God, sabi niya, who leads us in triumphal procession. Kanyang kinoconsider yung suffering niya. Kinoconsider niya yung suffering niya not as parang for him. Yung suffering niya, sabi niya, hindi para sa akin, kundi sabi niya, it is God being displayed as a victor. God being displayed as the winner of this battle. Yun ang kanyang metaphor doon. Thanks be to God who in Christ always leads us in triumphal procession. Naghihirap yung mga Kristiyano, si Pablo, no? And yet, ang description ni Pablo is that God is leading them into a procession so that people will know who God is through Christ, no? That through the suffering of Christ, as preached by Paul, yung suffering of Christ na pinapahayag ni Pablo, yung suffering niya on the cross na ipinoproklama ni Pablo, God is now parading this to display, para ipakita yung kaniyang victory. Kaya sabi niya, through us, sabi niya doon sa verse 14, it spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere. The knowledge of God everywhere. Yun yung metaphor ni Pablo doon. Metaphor ni Pablo na through his sufferings, sinasabi niya na God is being made known through the sufferings that I am encountering. Bakit? Kasi Christ Himself suffered. So yung suffering niya as someone who is in Christ, sabi niya, is one way by which God is to be known. Yes? Grabe yung kwa ni Pablo, no? Grabe yung kanyang description ng kanyang suffering. In fact, kung makikita natin, yung kanyang suffering is always referred to as parang death sentence. Nakita natin yan sa chapter 1 when we were reading 2 Corinthians chapter 1, no? Yung suffering niya is parang nakaranas na siya ng death sentence. That is how bad the suffering is. Sabi niya sa chapter 1 ng Corinthians, I die every day, no? That is how he described his suffering. And yet yung suffering niya, sinasabi niya na it is God who leads us in triumphal procession. Why? Because through the suffering, through this triumphal procession na yan, the fragrance of the knowledge of Him, yung amoy, yung pagkakilala sa Diyos, nalalaman. No? Nalalaman. Paano nalalaman yan? For those who are being saved, yan, of course, there is life, and for those who are perishing, there is death. No? There is death. Yun ang gospel eh. The gospel is what? The gospel brings life to those who are being saved. And for those who reject the gospel, of course, ang katumbas nun is perishing. No? Notice, iisang amoy lang yan, iisang fragrance. Ano yun? The suffering of Christ, experienced by Paul. No? The suffering of Christ on the cross, the life that He gave for His people. No? Yung suffering ni Christ, the gospel of Christ, iisang ebanghelyo, pero nagbibigay buhay sa mga anak ng Diyos, sa mga naniniwala, kumbaga, those who are being saved, no? Meaning those who belong to God, they are being saved, but to those who reject it, death yung kanilang nararanasan. The same gospel. No? So, really, kung titignan mo yung point ni Pablo dito, yung suffering ni Pablo is
He's considering it as a way by which God's victory is being proclaimed. Bakit? Kasi alam niya kung babalikan natin study sa chapter 1 ng 2 Corinthians, alam niya na God will deliver them. No? God will deliver them. Yung comfort, remember yung comfort na na-experience niya, hindi yung emotional subjective feeling, but rather yung knowledge na if God was able to raise Christ from the dead, God will deliver me from my sufferings. No? Lesson natin is ganun. Lahat tayo may kanya-kanya siguro tayong suffering, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. But God, yung knowledge na God has delivered Christ, no, from the grave by His resurrection, tayo din, no? Let us look forward to the day na God will deliver us. Maybe not now, not necessarily now, not immediately now. For some, perhaps, some will be delivered now in terms of yung physical suffering, emotional suffering. But the point is, yung ating suffering ngayon, it is one way by which God is being made known, no? Parang sinabi ni Pablo na through us, through the suffering, the fragrance of the knowledge of God is being made known everywhere, no? Everywhere. So that is how, siguro, a reminder na that is how we should picture our trials, no? Our suffering, be it physical, be it emotional, na through the suffering that we have, let it be na yung prayer natin, God, let it be that through my condition, through the suffering, let it be that the fragrance of the knowledge of the Almighty God be made known everywhere. Hopefully that will remind us na sana ganun ang maging panalangin natin, no? Na wag natin, katulad ng ibang mga nasa cultic group o katulad sa mga nagdududa, sa ibang mga nagdududa, we should not question God because God is faithful, God is so good, His steadfast love endures forever, His mercy is new every morning. I mean, we should never question God about, Lord, why, no? But rather, we should ask for help na, Lord, tulungan niyo po ako na through my situation, let it be that the fragrance of the knowledge of God be made known through my sufferings, no? Yun ang point ni Pablo doon sa verse 14 ng ng chapter 2. So it's really, really very beautiful, no? Marami tayong makukuhang lesson doon, but yun nga, ayokong ma-overwhelm, no? Ma-overwhelm, but more about this sa ating study next week. But what I just want us to be reminded of tonight is yun nga, let us learn to show love, forgiveness, and when we suffer, let it be na we should cry out to God and say, Lord, through my suffering, help me that the fragrance of you, no, that knowledge of you will be made known through my life, through my suffering at the moment, and help me to remain, steadfast and remain strong and to endure the suffering that I am going through. Sino ang wing panalangin natin, no? Let's continue to have that assurance and that comfort that God will deliver us. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus